araw na lamang po, barangay at sangguniang kabataan elections na. Manual po ang botohan, maliban na lamang sa ilang lugar. Kaya ang mga gagamitin sa automated elections, sineselyuhan na. May balita live si Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, Oscar, nagsasagawa ngayon ng final testing and sealing sa mga makinang gagamitin sa automated barangay SK elections dito sa Barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Maaga pa lang inilabas na ng mga gurong uupong electoral board members sa eleksyon ang mga gagamiting vote counting machines, ballot boxes at iba pa na gagamitin sa FTS ngayong umaga. Isang barangay Pasong Tamo sa 3 barangay sa buong bansa kung saan automated at hindi manual ang botohan sa Lunes. Ang 2 ibang barangay ay nasa Cavite. Sa FTS, chinecheck ng mga guro ang mga makina kung gumagana ba lahat ng parte at features nito at kung walang nakasave na anumang impormasyon o boto. Sabi ni COMELEC Chair George Garcia, maraming spare na makina kaya maraming pwedeng ipalit kung magkaproblema ang anumang makina. Dito sa Pasong Tamo Elementary School, 72 vote counting machines ang aktwal na gagamitin pero may nakalaang 144 na spare na makina sakaling may masira. Sa Judge Feliciano Belmonte Senior High School, 45 ang aktwal na makina habang 90 ang spare. Sa CBE Town Multipurpose Hall, 16 naman ang aktwal habang 32 ang spare. Sa buong barangay Pasong Tamo, mahigit 60,000 ang mga botante. Mga aktwal na botante ang lumahok sa FTS ngayong umaga. Nag-shade sila ng balota, gaya ng gagawin nila sa Lunes. Pinasok ang balota sa makina, chinek sa screen kung tama ang binasa ng makina, at chinek kung tama rin ang nasa resibong print ng makina. 10 botante sa kada presinto ang pinalahok sa FTS. At gaya sa eleksyon, may watchers ding nakabantay ngayon. Connie, Oscar, syempre sinubukan nating bumoto rin sa FTS ngayong umaga at syempre sa SK tayo bumoto para pasok pa rin sa age limit. Doon sa barangay o SK chair ang binoto natin ay 2 kaya hindi binasa ng makina ang lumabas sa screen overvote ang nakalagay. Doon naman sa SK members, meron tayong isang binilugan ng tama, sinade natin ng tama yung bilog, meron akong nilagyan ng tuldok lang, merong X, merong check, merong isang linya lang. So, hindi lahat nung mga hindi ko sinade ay binilang. Merong 2 cannot be read at meron din namang mga binasa, Connie at Oscar. Pero syempre, ang payo ng electoral board members is shade ng tama yung bilog para tama rin ang pagbasa ng makina. Connie, Oscar? Okay, maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Ito mga kabalita, alam nyo na ba kung saan kayo boboto sa Lunes? Para sigurado ho kayo sa voting precinct ninyo, gamitin ang website na precinctfinder.comelec.gov.ph. I-type lamang pong ilang personal information gaya ng kumpletong pangalan, date of birth o araw kung kailan kayo ipinanganak at lugar kung saan kayo nakarehistro. Kailangan din pong i-click at sagutin ang CAPTCHA para siguraduhin kayo ay totoong tao at hindi robot. Kapag kumpleto na po ang inyong impormasyon at CAPTCHA, i-click ang search button. Makikita po roon kung saang precinct kayo boboto, pati na ang polling precinct number. Makikita rin po kung aktibo at eligible o kung pwede kayong bumoto sa barangay at SK elections. Suggestion lamang po, gawin nyo na sana ito ngayon pa lamang at huwag nang makisabay sa dagsa sa mismong araw ng botohan. Siyempre, malapit na rin po ang undas, kaya sa mga maglilinis po ng mga puntod ng inyong mga mahal sa buhay, gawin nyo na. Tama. Sa Manila South Cemetery, hanggang ngayon na lang pwedeng gawin yan. At hanggang Sabado o October 28 naman po yung mga libing. Agahan na rin po yung pagbili ng mga kandila at bulaklak dahil balita ko, konti lamang po ang papayagang magtinda sa loob ng sementeryo. Sa mismong undas sa October 30 hanggang November 2, nakabukas ang Manila South Cemetery mula 5 a.m. hanggang 5 p.m. Abiso po sa mga motoristang dumadaan sa Maynila, may road closure sa ilang kalsada malapit sa Manila North Cemetery para sa undas. Sabi ng Manila Public Information Office, simula 10 p.m. ng October 31,
Isasara ang bahagi ng Aurora Boulevard, Dimasalang Road at P. Guevara Street. Magkaka-road closure din sa Blumentritt Road, Retiro at Maceda Street. May mga itinakda naman pong alternatibong ruta sa lugar. Kung bibisita naman kayo sa mga kalapit na sementeryo, may designated parking spaces sa P. Guevara Street, Feliz Huerta Street, Oroquieta Street at Simon Street. Sa mga babiyahe, lalo na ngayon pong long weekend, naku, ingatan po ninyo ang inyong mga bagahe. Sa NAIA Terminal 3 kasi, nahulikam ang pagtangay sa maletang nakalimutan ng isang pasahero. Galing Cagayan de Oro City ang cosmetic manufacturer na si Maricor Flores at nag-aabang na lamang dumating ang kanyang sundo. Nang dumating na ho, agad siyang sumakay. Akala raw ni Flores ay nakuha ng driver niya ang maleta. Pero hindi pala ito naisama sa mga naipasok sa sasakyan. May laman pa naman daw itong mga alahas at mamahaling bags. Maya-maya lang, isang lalaki ang umupo sa tabi ng maleta. Hanggang nilagay niya ito sa isang trolley at lumipat ng pwesto. Ilang saglit lamang umalis na ang lalaki, dala ang maleta. Hinahanap na raw ng airport police ang lalaking kumuha ng maleta ni Flores. Nag-alok naman siya ng 500,000 pesos na pabuya sa makapagtuturo sa lalaki. Okay na ba ang pagrampa ko para sa Miss Universe? Pwede na. Agree si Maring Connie at Paring Oscar. Pero speaking of Miss U, ready to slay na ang pambato nating si Maring Michelle D. I'm Michelle Marquez D, Miss Universe 2023. Yan ang pangmalakasang statement ni Queen Michelle bago siya bumiyahe pa El Salvador. Doon idadaos ang 72nd Miss Universe pageant sa November 18. Dapat daw abangan ang magiging look ni Michelle, pati na ang kanyang gowns na obra ni Mark Baumgartner. Present sa kanyang send-off party sina GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle Vice President Joy Marcelo at ilang malalapit na kaibigan ni Michelle sa industriya. May chika rin ako sa Miss U. Ipinost ng Miss U.org ang top 3 delegates per region na nangunguna sa fan vote as of October 20, pasok si Michelle sa Asia Pacific. Kaya naman mga mare at pare, ano pang hinihintay nyo? Iboto natin si Michelle gamit ang Miss Universe app. Eto mga kabalita, good news naman. Aprobado na po ang aumento sa sahod sa Ilocos Region at Western Visayas. Sabi ng Labor Department, 30 hanggang 35 pesos ang aumento sa Ilocos Region. Kaya 435 pesos na ang daily minimum wage sa mga non-agriculture establishment. 402 pesos naman sa mga agriculture pati sa non-agriculture establishment na mas kaunti sa 10 ang mga empleyado. Epektibo yan sa November 6. Sa Western Visayas naman, sa November 16, magsisimula ang inaprobahang 30 pesos na aumento sa sahod. Magiging 480 pesos kada araw ang bayad sa mga empleyadong nasa non-agriculture. 450 pesos naman para sa non-agriculture na may mas kaunti sa 10 trabahador at 440 pesos naman sa agriculture workers. May inaprubahan ding 500 pesos na wage hike kada buwan para sa mga kasambahay sa Ilocos Region at Western Visayas. Mga kabalita, magpapatuloy ang pag-iral ng hanging amihan sa bansa. Ilang lugar na nga ang nakararanas ng lamig ng panahon. Kaninang alas 8 ng umaga na itala ng Pag-asa ang 25 degrees Celsius na temperatura dito sa Quezon City. Habang nasa 24 degrees Celsius naman sa Coron, Palawan. 23.8 degrees Celsius sa Basco, Batanes, 23.6 degrees Celsius sa Dipolog, Zamboanga del Norte, 21.8 degrees Celsius naman ang temperatura sa Kasiguran, Aurora kaninang alas 8, habang 17 degrees Celsius sa City of Pines, Baguio. Hindi pa po iyan ang minimum official temperature.
Hinihintay pa ng PAGASA ang datos mula sa mga nasabing lugar sa mga susunod na oras. Northern Luzon pa rin po ang apektado nitong amihan, habang shear line naman ang nakakaapekto dito sa eastern portion ng Central Luzon. Habang mga local thunderstorm naman ang maasahan sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-uulan sa halos buong Visayas at Mindanao sa mga susunod na oras. Uulanin din ang ilang panig ng Ilocos Region, Cordillera, Central at Southern Luzon. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Ilang araw bagong eleksyon, nagpapatupad sa Cavite Province ng 6 na oras na curfew simula 10 p.m. hanggang 4 a.m. pati na liquor ban. Balita ko, first offense pa lang ho ay may 2,000 pisong multa na raw agad. 5,000 piso, 6 na buwang kulong naman para sa third offense. Sa ordinansa ng Sangguniang Panlalawigan, exempted sa curfew ang mga sumusunod. Election officials at personnel, mga nagpapatupad ng batas tulad ng mga pulis, mga papasok sa trabaho o may emergency, exempted din po kung may essential activities o kung may permiso ng magulang o guardian. Epektibo ang curfew at liquor ban hanggang October 30. Malapit na po ang long weekend at inaasahang daragsa ang mga biyahero sa airport. Kaya nakasalang sa balita ko si Office for Transportation Security Deputy Administrator ASEC Jose Briones Jr. Magandang umaga po at welcome sa balita ko. Magandang umaga po sa inyo po dyan at sa mga tagapanood ng GMA7 po. Yes sir, makikibalita lamang kami. Kamusta po yung dagsa ng mga pasahero na babiyahe ilang araw bago po ang barangay at Sangguniang Elections at pati na rin sa Undas? Actually po, mag-uumpisa po ang ating operation actually ngayon nag-uumpisa na po. Pero po yung full blast po mag-uumpisa po sa Biyernes sa 27 kasi yun po yung in-anticipate natin na bubuhos na po ang ating mga mananakay, ang ating mga magbabakasyon, papunta sa kanilang mga probinsya po. Okay. So, handa po ang ating mga screeners para sa pagkakataong ito po. Sir, gaano karaming pasaherong inaasahan po nating dadagsa at babiyahe? Especially, dalawa yung inaantabayanan natin. Merong SK and barangay elections. Tapos, diretso na sa Undas yung iba. Opo, normally po wala po akong data ng mga ang nakakaalam po niyan more or less ang ating airport authorities ang NAIA po. But sa amin pong experience pagka ganito pong there is a long weekend, lalong-lalo na po itong nalalapit na Undas, talaga pong bumubuhos ang ating mga mananakay sa ating mga paliparan. Oo. Especially mga papauwi po ng mga probinsya. Very, very long weekend to. Oo nga. Sir, ito, mapunta naman po tayo dun sa nawawalang maleta ng isang pasahero dyan sa NAIA. Ano na po ba ang update natin dito? Alam nyo po yung maleta po, yung nawawala, kung yan po nanggaling sa isang airport at dumating po sa NAIA, ang Office for Transportation Security po hindi nakadeploy po sa arrival area. So ang nakakaalam po niyan yung authority, yung NAIA, sapagkat po ang OTS, ang ating mga screeners, nandoon lamang po sa departure area. Kasi po kami yung nag-i-screen ng mga pasahero at yung mga daladala nilang mga bagahe na papaalis. Pero yung mga dumarating po, yung arrival, wala po tayong tauhan. Kaya hindi po natin alam kung ano na po ang update dyan. So maaari pong tanungin po natin yung authority, yung NAIA po, regarding dun po sa nawawalang maleta. Alright, maraming po salamat sa inyo pong oras na ibinigay sa amin sa balita ko. Thank you, sir. Yan po naman si... Maraming salamat din po sa oras po. Office for Transportation Security ASEC o Assistant Secretary Jose Briones Jr.
Good job! Ang galing ng para-swimmers natin sa 4th Asian Para Games sa Hangzhou, China. Yes, of course. At balita ko, kauna-unahang gold at silver medal yan ng Pilipinas sa kompetisyon. Naka-gold ang elite para-swimmer na si Ernie Gawilan para sa 400-meter freestyle S7 category. Ang kanyang oras, 4 minutes and 58 seconds. Na ungusan niya ang mga pambato ng Singapore at China. Kahapon lang naibalita natin na naka-bronze si Gawilan sa men's 200 meters individual medley SM7 event. Unang silver medal naman ng Pilipinas ang napalanunan ni para-swimmer Gerald Mangliwan. Matagumpay niyang nagawa ang men's 100-meter T52 swimming event. Good job at syempre congratulations sa inyo, Ernie at Gerald, at good luck naman sa lahat ng atletang Pinoy dyan sa Asian Para Games. Magtatatlong linggo na ang gyera ng Israel at grupong Hamas pero lalo pa raw itong tumitindi. Kaya patuloy pa rin hinihintay ang pagbubukas ng Rafah border para makauwi na ang mga dayuhan sa Gaza. Mula mismo sa Egypt, may balita live si Rafi Tima. Rafi? Magandang umaga, Connie Oscar. Mag-alas 6 ng umaga ngayon dito sa Cairo kung saan hanggang ngayon ay naghihintay pa rin tayo ng balita kung bubuksan na ba itong Rafah crossing para nga sa mga naiipit na dayuhan sa Gaza. Kasama na yung ating mga kababayan. Malaki yung pangamba ngayon para sa mga matagal nang gustong umalis at tumawid sa border dahil lalo pa raw tumitindi nga yung pambobomba sa Gaza Strip. Ayon sa Gaza Health Ministry na pinatatakbo ng grupong Hamas na siya ngayong target ng Israeli Defense Force, mahigit 700 daw ang namatay kahapon, karamihan daw mga bata at mga kababaihan. Pero paalala ng White House Security Council, ang numerong mga galing sa Hamas ay mahirap daw i-verify kung totoo o hindi. Ayon mismo sa Israeli Defense Force o IDF, 4 na raang airstrikes ang kanilang pinakawalan itong nakarang araw kung saan ilang Hamas commanders at mga tauhan nila ang namatay umano habang naghahandang magpakawala ng rocket patungong Israel. Mas marami ito kumpara sa 320 airstrikes kamakalawa. Ayon naman sa Philippine Embassy sa Jordan na may sakop sa Gaza, ligtas pa rin at all accounted for ang 136 na Pilipino. Karamihan sa kanila ay mga lumikas na sa Southern Gaza na sinasabing mas ligtas at na lugar malapit sa Rafah border. Pero may 3 Pilipino raw na nasa Gaza City pa hanggang sa mga oras na ito. At ito yung pinupulbos ngayon ng IDF. Pero nitong nakarang araw ay pahirapan yung pag-contact sa ating mga kababayan na naturang na nasa may Gaza Strip. Umaasa na lamang yung opisyal ng embahada sa Jordan na habang bukas yung Rafah crossing para sa humanitarian aid, meron pa rin yung posibilidad na payagan ng makalabas ang dayuhan kasama na yung ating mga kababayan at tumawid patungo dito sa Egypt. At yan pa rin ang latest mula rito sa Cairo. Connie, Oscar. Maraming salamat, Rafi Tima. Naku po, hindi pa rin natatapos ang pangahak sa sistema ng ahensya ng gobyerno. Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology na nahak ang bahagi ng kanilang website. Ang nahak daw kung saan sila nagtetest ng predetermined vulnerabilities ng kanilang sistema. Wala naman daw na kompromisong sensitibong impormasyon sa insidente. Sabi ng DICT, patuloy nilang i-upgrade ang kanilang sistema, pati na rin ang sa ibang ahensya. Aksidente sa Tagkawayan, Quezon, wasak ang 2 bahay matapos maararo ng truck. Dead on the spot ang lalaking may-ari ng unang bahay na tinamaan. Sugatan naman ang pahinante ng truck. Ang driver naman natanggal sa pagkakaipit matapos ang ilang oras. Sabi ng pahinante, nawalan daw sila ng preno. Galing pa raw silang Bicol at papunta sana sa Maynila. Mga kabalita, nagsampa ng reklamong grave threats in relation to anti-cybercrime law si House Deputy Minority Leader Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung sinabi niyang etong si Franz ay gusto kong patayin. So hindi mo pwedeng sabihin na freedom ano lang to no, yung expression, the figure of speech lang ito, gusto niya raw akong patayin. So, yun yung doon ako natakot.
Tungkol po yan sa pahayag ng dating Pangulo sa isang programa kung saan dinipensahan din niya ang confidential funds ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Napanood online ang mga pahayag ng dating Pangulo kaya raw may kinalaman din sa anti-cybercrime law ang reklamo. Sabi ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea, wala pang natatanggap na kopya ng reklamo ang dating Pangulo para makapagbigay ng reaksyon. Para naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, walang legal na basihan ang reklamo. Common o karaniwang pangalan daw ang France na binanggit ng Pangulo at wala namang idinugtong na Castro. Sa sports naman tayo, makapigil hininga ang mga laban kahapon para sa men's basketball ng NCAA Season 99. Unang laro pa lang, umabot agad sa overtime. Panalo dyan ang LPU Pirates kontra sa JRU Heavy Bombers. Ang final score, 99-96. Sa second game naman, may big comeback ang AAC Generals para manalo laban sa San Sebastian Golden Stags. Natambakan sila ng 22 points sa first half pero nahabol nila ang lamang at tinapos ang game sa score na 80-77. Sa standings, hindi pa rin napapalitan ang Mapua Cardinals sa top spot. May laro sila mamayang alas 4 ng hapon laban sa Benilde Blazers. Bago yan, magtatapat muna ang Letran Knights at Perpetual Altas. 5 araw bagong eleksyon, mahigit 20 election-related violence na ang nakumpirma ng PNP at COMELEC. Sa Cotabato City, naka-full alert na ang mga otoridad kasunod ng pamamaril sa barangay Kalanganan at barangay Rosary Heights 12 nito pong Lunes. 3 ang patay at 2 ang sugatan dyan dahil lamang sa away sa campaign poster. Patuloy ang investigasyon sa 12 na aresto. Posible silang maharap sa multiple murder with double frustrated murder. Samantala, inaaral na ng pulisya at COMELEC ng BARMM kung itataas na sa orange or red category ang 2 barangay. Diba? Ito lang ang ating paalala syempre, diba? Bahagi tayong lahat ng mas malaking misyon. At ako po, si Connie Season. Aubrey Carampel. Katrina Son. At sa ngalan po ni Rafi Tima na ngayon nasa Egypt, ako po si Oscar Oida para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino.